Isa sa mga nakakatakot na lugar din talaga yan dati. Dati talaga talaga yan. Ako talaga may mga naririnig na mga kwento tungkol sa mga kababalaghan dito sa nasimbahan. May naranasan kayo? Totoo talaga? Ay ako meron. Napakaganda na talaga ngayon ng kalsadang ito ng nasimbahan ng Barangay Abuyon. Mula sa mga kwento ng pagguho nito na nagiging problema ng mga motorista, ngayon napakaganda na. Talaga namang pumapabor sa mga mamamayang dumadaan dito. Ang nasimbahan na ito nagmarka talaga sa isip ng mga mamamayan dito ang madalas na pagguho nito noon sa mga panahong maulan, may kalamidad o malakas ang bagyo. Maliban pala sa kinatatakutang pagguho nito, mayroon ding mga kwento ng kababalaghan na nararanasan dito. Dati nga daw noon talagang nakakatakot dahil ang magkabilang kalsada matataas ang talahib, na sa kalsada nga daw na ito, sa gitna ng kalsadang ito nararanasan yung mga nagpapakita. Ito na nga, sila yung mga residente na nakatira sa tabi ng nasimbahan na ito na nagpapasalamat sa napakagandang pagbabagong ito ng nasimbahan. Ang bahay ninyo ay nasa likod ng bundok ng nasimbahan. Sa bawat pagguho ng nasimbahan, nakakaapekto ito sa inyo? Noon, talagang malaking epekto talaga dahil unang-una, hindi natin masabi kung kailan guguho ito ay. Tsaka yung landslide talaga ay walang kasiguraduhan yan kung talagang makakaligtas tayo. Pero sa ngayon, start nung nagawa yung nasimbahan na yan, malaking bagay siya. Kumbaga ay naalis yung takot. Ang nasimbahan, yung kahabaan niya, nasa likod talaga kayo. Kaya kung naguho yung sa harap doon, posibleng gumuho yung naan dito sa likuran. Gawa na, naalala ko Jess, napuntahan natin, karugtong ng nasimbahan, yung napuntahan natin na gumuho. Sa bahay-bahay. Oo, napuntahan ko din yun. So, dito yun, sa may ilong. Oo. Jess, ang lugar niyo ay bahagi rin ng nasimbahan. Guguho ng nasimbahan, guguho din yan dyan sa... Yung sa may tapat ninyo. Ngayon, na medyo nabawas-bawasan. Ang takot. Ngayong ang nasimbahan ay naayos na yung kalsada na yan. Okay na siya na nadadaanan at nakita natin na konkreto na. Kumusta naman? Sa ngayon, laking bagay kasi unang-una, may ilaw na siya. Tsaka compared nung nakaraan na talagang nakakatakot talaga dyan. Isa sa mga nakakatakot na lugar din talaga yan dati. Ay kayo. Talahiban yan. Tsaka halos parang dyan yung mga tinatapon yung basura. Ngayon, ang laki na. Malinis. Naiisip ko, naiintriga ako dun sa sinabi mo na sa gabi ay maganda dahil may ilaw. Safe sa mga motorista. Yes. Araw-araw ako namamasada. Araw-gabi. Araw-gabi. Oo, hindi may iwasan na araw-gabi talaga mamamasada ka. Pasahero talaga sa gabi, talagang titilit. Okay. Dati nakakatakot din talaga dyan. Hindi na pakiba dyan ang isang kilo. Malalaking aso. Dati talahiban talaga yan. Totoo yan. Ngayong okay na yung kalsada na yan, hindi na kayo natatakot, malaking kapaburan para sa inyo. Sobra. Unang-una sa mga estudyante. Minsan di naman naiwasan na tayo uuwi talaga ng gabi. Laking kapaburan para sa mga estudyante. Kahit noon pa, ako talaga may mga naririnig na mga kwento tungkol sa mga kababalaghan dito sa nasimbahan. May naranasan kayo? Totoo talaga? Ay ako meron. Okay. Since grade 5 pa lang ako noon. Uso kasi noon yung hindi uso noon ang TV. Wala kaming TV noon, nakikinood lang kami sa Betamax. Okay. Yung may Betamax. 90s. Yes. Betamax. May Betamax dyan, nagbabayad kami ng 2 piso yata noon. Tapos sa gabi, dyan kami dumadaan. Talagang talahiban yan. Tsaka minsan dyan, may nakita kami dyan na yung parang umiilaw. Ang tawag mo? Santil mo. Yan, santil mo. At saka yung laking aso talaga. Kaya kami naman, nakaranasan namin yun dyan. Ay hindi namin malimutan yun kasi nga talaga. Mga ilang taong ka nun? Mga siguro mga 15. Pag papunta kayo ng Abuyon, Oo. Talahibak kasi yan. May karanasan ako dyan. High school ako nun. Dalawa kami nagkasama nitong anak ni Landi. Pare naman yun, walang ulo. Nakita ko dyan. ay meron. Mayroon yan talaga. Nagapakita talaga dyan. Ano yun, panahon ng ganapti sa National Foundation. Bang high school time mo yon. First year. Saan dyan sa parte ng nasimbahan? Mismo sa gitna. Nakakatakot yan noon. Mga panahon pa namin dyan. Maliban doon sa pari na yan, ano pa? Asong malaki. Ay, yung asong malaki. Katulad ng sinabi ni Aisa, asong malaki. Mas mataas pa sa tindig ng tao. Katakot talaga, ano? Pero ngayon, talagang laki ng binabigat. Kaya nakakatakot. Malaki ang nabago simula na magkailaw.
malaking tulong sa mamamayan ng Abuyon. Tsaka hindi lamang sa mamamayan ng Abuyon, maraming napapaboran ngayon nang inayos ang kalsada na yan. Thank you for watching, everyone. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. Follow and share.